So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magre-review tayo ng isang mid-range smartphone ngayon ni Tecno, which is a Tecno Pova 6 Pro. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayong bare months? Tara mga J-Vlog, check natin. So si Tecno Pova 6 Pro ay na-unbox na natin to noong early 2024 and nag-game testanin natin siya. So hindi ko pa siya na-full review, kaya ngayon i-review ko na siya since ngayon is bare months, is more in demand na ngayon ng mga gadgets, di ba? Kasi magpapasko. At marami nagde-decide na mag-upgrade ng mga smartphones nila. So, syempre, iba ay napupusuan ng Tecno Pova 6 Pro. Pero bago tayo mag-start, bigay ko muna ang suggested retail price ng Tecno Pova 6 Pro. So, meron siyang presyo na 11,999 pesos or almost 12,000 pesos. Na meron 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage. So, yun nga, presyo, kung makikita nyo, nasa mid-range smartphone po ang Tecno Pova 6 Pro. Pero, itong nakaka-excite. Minsan, sa Shopee, ay makukuha nyo ito ng below SRP. So, usually, nasa below 10,000. Depende sa sale. Pero, tinignan natin siya sa Shopee ngayon, ay nasa original price po siya na 11,999 pesos. Ayan, nandun siya sa may bandang taas. May makikita kayo dito mga ibang Tecno Pova 6 Pro na nasa 3.5, 3 Plus, X yan mga J-Vlog. Huwag kayong bibili sa ganyan. Presyo pa lang, magtataka na kayo bakit ang mura tas brand new 3.5. X yan, bili lang kayo sa Shopee Mall ng mismong shop na na napupusuan nyo. Huwag kayong bibili sa basta-basta mga tindahan sa Shopee. Marami ring mga hindi legit diyan. Kaya doon lang tayo bibili sa mga Shopee Mall, and according sa Shopee Mall ng Tecno is 11,999 pesos ngayon ang Tecno Pova 6 Pro. Pero malay nyo naman sa 99 bumaba presyo niyan kasi magse-sale naman lahat ng mga brands. Meron pa kayong mga voucher ni Shopee na OnePlus. Makuha nyo to ng below 10,000 pesos na lang. Itong Tecno Pova 6 Pro. So, kung interested din kayo mag-purchase niyan, yung link niyan ay nasa description box mga J-Vlog. I-check nyo na lang po kung interested kayong bumili ng smartphone na to. And dito sa ating videos, of course, pag-uusapan natin lalo itong Tecno Pova 6 Pro, kung maganda ba siyang isang gaming smartphone ngayon 2024. So ayan mga J-Vlog, next naman gusto ko i-share sa inyo yung magagandang features na ma-offer ng Tecno Pova 6 Pro para sa inyo. Number 1, yung display. Display is all goods. Dahil AMOLED display, malaki yung screen size niya, almost 6.8 inches dahil 6.78 inches si Tecno Pova 6 Pro. Tapos 120Hz screen refresh rate na itong smartphone na to. So all goods siya mga J-Vlog when it comes sa display. Perfect na perfect ang display niya for gaming dahil meron siyang premium display na ma-offer sa inyo. Hindi lang gaming maganda ang display ng Tecno. Siyempre, pag nanonood kayo, may enjoy nyo ang viewing experience sa Tecno Pova 6 Pro. Next for me is the RAM at ROM. Sobrang sulit. Nakakatuwa sa ganitong mid-range is nakakita na tayo ng 12 GB of RAM. So, yung storage niya is 256 GB, which is okay. Malaki. Marami kayong malalagay dyan. 12 GB of RAM is the best option na for mid-range smartphones today na nakita natin sa Tecno. And meron pa nga siyang extended RAM. Ito, ulitin ko, pagdating sa extended RAM, hindi po siya malaking help when it comes sa gaming. It's a marketing get-up lang yan na kunyari, uy, wow, 24 GB ang RAM ng smartphone ko. Pero in reality, ang RAM nyo lang is 12 GB. Pero mataas yung RAM na yan. For a physical RAM na 12 GB of RAM, perfect na perfect yan for gaming mga J-Vlog na. Maganda yan sa Tecno Pova 6 Pro. Next is of course the design. Yung design ay syempre, tignan nyo naman, gaming na gaming ang peg ng Tecno Pova 6 Pro. I think yan na rin talaga yung nagiging trend ngayon kay Tecno. When it comes sa Pova series, binibigyan nila to ng gaming style design kasi syempre binabagay nila. Ito nga yung tinatawag nilang gaming smartphone nila, 'di ba? And ito yung Pro 5G. Kaya yung design nito is all goods, lalo na sa mga gamers out there diyan na gusto rin yung bumabagay yung hilig nila sa smartphone. So when it comes sa design, very futuristic, and for gaming side siya, maganda naman mga ka-J-Vlog. Maganda naman siya, very unique yung design ng Tecno Pova 6 Pro. At ang pinakala sa battery, malaki, 6,000 mAh battery. Perfect na perfect sa isang gaming smartphone ni Tecno.
7,000 with a 70-watt fast charging. So, napakatulin. Malobat man kayo dito, i-charge nyo lang to ng ilang minuto, wala pang isang oras, full charge na itong smartphone nyo. Dahil sa napakatulin yung fast charging rate, mga ka-J-Vlog. So, yun naman ang maganda dito sa Tecno Pova 6 Pro is yung battery and yung charging rate niya bumabagay rin for gaming. Siyempre, di ba? In-game kayo, nalobat kayo. Siyempre, excited ulit kayo maglaro. Charge nyo lang ng ilang minuto, mataas na agad ang battery percentage ng inyong smartphone, which is very convenient and very helpful for gaming. So, ilang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Tecno Pova 6 Pro, hopefully nakatulong ito kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. When it comes sa chipset niya, medyo 50-50 yung side natin sa chipset. The MediaTek Dimensity 6080, nakakakita tayo niyan sa isang 5G affordable smartphone or entry-level smartphone. Isang brand pa lang ata nakikita ko, or isa or dalawang brand pa lang ata nakikita ko na meron Dimensity 6080 sa entry-level segment. Pero yun, sana, the Dimensity 6080, alam niyo naman si Tecno, hindi rin naman madamot sa chipset yan. So sana, when it comes sa Pro nila, mas in-upgrade pa nila beyond 6080 chipset. Kasi, syempre, ibang consumers, ay bakit ito, nakita ko lang to sa entry level Tapos, nandito sa, sa Tecno Pova 6 Pro na sobrang mahal. Makukuha ko lang naman yung Dimensity 6080 sa murang halaga lang sa ibang brands, di ba? May ganun kasing mga mindset Pero, yun, ulitin ko, hindi lang naman din yan ang binibigay na features o ibubuhos ang features ni Tecno dito sa Tecno Pova 6 Pro. Consider nyo rin yung mga ibang features niya na hindi natin makikita dun sa ibang brand na meron Dimensity 6080. For example, dyan, the AMOLED display. The 70-watt fast charging rate, 6,000 mAh battery, and of course, the 12 gigabytes of RAM. So yun mga ka-J-Vlog, parati nyo rin i-consider kung ganyan man ang binigay na chipset ni Tecno sa ganitong halaga, i-consider nyo rin yung mga ibang specs o ibang features na nilagay ni Tecno dito kung bakit ganito ang presyo ng smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, the Dimensity 6080, ilang beses ko na rin na-try yan. Napaka-solid niyan for gaming. Don't worry, kayang-kaya mag-handle ni Tecno Pova 6 Pro ng mga modern games today, including the ML, COD, Farlight 84, Genshin Impact, Asphalt 9, Hawk, and marami pang iba. So next naman pag-usapan natin yung design at build quality na itong si Tecno Pova 6 Pro. So itong smartphone na to ay buong glossy finish ang kanyang build. Ayan, back is glossy, even frame is glossy. And tingnan nyo yung back niya. So parang ganun din sa 5 Pro series na pang gaming yung style. Ayan, parang cyborg na hindi mo maintindihan na very futuristic yung design ng Tecno Pova 6 Pro. Asahan nyo na yung pag Pova series, yung design na ito ay parang, more on gaming side. So, syempre ito kasi yung nasa gaming side na series si Tecno, yung Pova. So, ayan siya. Yung design okay naman at ito nga lang yung nakikita kong usually, minamarket ni Tecno na color, tong color green nila. So, meron siyang triple camera setup at NFC siya. High density battery daw, 6K battery, Tecno Pova logo. Sa right side is yung power button and volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong microphone, IR blaster, wow. Secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack. Microphone ulit, USB Type-C port at yung isang speaker grill. Siyempre, pag bibili kayo nito, meron na siyang screen protector out of the box. At ayan, punch hole display, AMOLED pa, at 120 screen refresh rate pa support nitong Tecno Pova 6 Pro. So next naman is explore natin yung camera app ng Tecno Pova 6 Pro. So sad to say, itong smartphone na to ay walang ultra wide camera. Meron tayong 1x, 3 times, hanggang 10 times digital zoom. So para magamit yung 108 megapixel, pumunta kayo sa 108 megapixel mode. Sa settings naman, ayan, meron tayong watermark, merong phone mode sa baba ng ating mga photos. Meron tayong filters, aspect ratio, and flash. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution na ma-offer niya is 2K resolution. Pero yung 60 FPS ay support ng Full HD 1080p. Meron din siyang ultra steady pero hanggang 30 FPS lang na Full HD 1080p. Dual video, napakalaking bagay when it comes sa mga nagko-content din. Ayan So para lang kayo may video call.
Dual video mode, pwede nyo pagsabayin yung rear at front camera while taking the video. Portrait camera for background blur. Super light for low light shot. And ito may mga ibang settings. Meron tayong slow motion, time-lapse, film, AR line, sky shot, pro mode, panorama documents, and AR shot. Sa camera naman sa front, ayan, linaw din naman. Same lang, meron tayong settings, flash, aspect ratio, and filters. Sa video naman, meron din siya ultra steady. At ang pinakamax sa resolution din is 2K. Pero 60 FPS ay support ng Full HD 1080p. So ilan na mga J-Vlog. And portrait of course for background blur. At maganda balita, meron din siyang night mode for front camera. So ilan mga J-Vlog ang camera app ng Tecno Pova 6 Pro. So speaker test tayo dito sa Tecno Pova 6 Pro at gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. So, ilo at sa mga game na smartphones. Ikaw yung diwata ng Green Hills. Ay, diwata! So, ito yung na-measure ng ating sound level meter. Nasa 94 decibels. So, malakas naman ang speakers na ito dahil meron na siyang dual stereo speakers for immersive sound. Kaya kung i-rate ko ang speaker na ito o speakers, 1 ang lowest. And ang highest na score ko dito, nasa perfect 10. So, biometrics test tayo dito sa Tecno Pova 6 Pro. At ang magandang balita, in-display fingerprint scanner na itong smartphone na to. So, first try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. Pagdating sa fingerprint scanner, medyo may katagalan siya mag-scan pag naka-off yung totally yung smartphone. Pero try natin pag nandyan na yung fingerprint. Mabilis naman. Pero pag wala yung fingerprint na logo, matagal siya mag-scan. Pero pag nandyan na, is mabilis naman. Next is face unlock. So okay din yung face unlock, mabilis. And yun nga, meron din siyang effect na parang nagiging dynamic island siya while scanning. So ayan mga ka-J-Vlog ang ating full review sa Tecno Pova 6 Pro. Ang tanong, kung sulit ba itong smartphone na to? To be honest mga ka-J-Vlog, may laban yung mga ibang brands when it comes sa Tecno Pova 6 Pro. Lalo na yung mga naglalabasang Infinix ngayon. The Infinix Note 40 Pro Plus ba yun? And the Infinix Note 40 Pro 5G na napakalupit. The Infinix Note 40 series ba yon, yung may 40 plus ba yun, yung na-unbox ko rin na 5G. Napakalupit. Sa presyo ng mga mid-range yun, napakaganda na ng mga offer. Pero the Tecno Pova 6 Pro, for me, sana mas binabaan nila yung presyo. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, the Dimensity 6080 is marami ng option yung consumers when it comes sa ganyang chipsets na mas affordable, di ba? Kaya for me 50-50 naman yung side. Yes, maganda naman si Tecno Pova 6 Pro sa ibang aspect tulad na lang ng mga sinabi kong features kanina like AMOLED, 70-watt fast charging, battery, and all, and design. Pero syempre, when it comes kasi sa overall consumers, yung mindset ng consumers ay yung iba syempre yung iba syempre is mag-option sila sa ibang mas mura na 6080 chipset. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo is consider nyo rin naman yung ibang features ng Tecno Pova 6 Pro. Ang maganda kasi sa smartphone na to, yes, 12,000 pesos siya, SRP, pero pag bibili nyo to sa Shopee or sa online shop like Shopee or Lazada and even TikTok, mura siya. Below 10,000 pa nga minsan makukuha nyo ang Tecno Pova 6 Pro. Lalo na magbe-bare months, matik yan, mas bababa pa yan. Pero ngayon, tinignan natin, bumalik siya sa SRP, di ba? Kaya abang lang kayo ng mga sale, abang lang kayo ng mga vouchers, baka mas makuha nyo pa to ng mura. Kasi usually nakita ko tong Tecno Pova 6 Pro nung August ata yun or nung July. Nasa 9 plus to 10,000 pesos lang itong smartphone na to. So, good deal, di ba? So,
sa ganyang presyo kung makuha nyo si Tecno Pova 6 Pro, definitely maganda naman itong smartphone na to. Considering yung mga features na ma-offer niya is okay na okay rin for gaming. At yun, kung interesado kayong mag-purchase ng Tecno Pova 6 Pro, kung mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang po at i-add to cart nyo na yan dahil malapit na po mag-sale.